Eros, pwede siguro akong makatulong sa inyo. Saad na Maura, saka ko lang naalala ang presensya nito. Himalang hindi man lang ito pinansin ni Kuya Romano. Mas makabubuti siguro kung mananatili ka na lang dito. Wika ko. Mas ligtas ka dito at ayoko mag-alala si Renz. Eros, anak ang turing ko kay Rian, kahit hindi siya naggaling sa akin. Matigas niyang pahayag. Kahit ano'y gagawin ko para sa batang iyon, kaya kong harapin ulit si Luis para sa kanya. Nagsukatan kami ng tingin. Gusto kong alamin kung gaano siya kadesidido sa gustong gawin. Ayoko magalit sa akin si Rian kung sakaling mailagay ko sa kapahamakan sa Maura. Kahit naman hindi niya sabihin sa akin ay alam kong malaki ang lugar ni Maura sa kanyang puso. Si Rian ang uri ng taong hindi lantaran ng pagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa isang tao, pero makikita mo ito sa mga kilos niya. Please, Eros, magpaalam ka muna kay Renz. Pinal ko sabi, kapag hindi siya papayag ay hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Agad kong sinanyasan si Miko na sumunod sa akin. May pupuntahan muna kami bago ko yayanigin ang kinaroroonan ng mga Salazar. Nasa pintuan na ako nang maalala ko ang hawak na cellphone ni Maura. Sa akin muna to. Itinaas ko ang tinutukoy. Tanging-tango ang naging tugon niya. Hindi ko na siya hinintay na magsalita at malalaki ang hakbang na lumabas ako ng opisina at tinungo ang pintuan palabas ng bahay. Pagkalabas ko ay siya naman pagharurot ng sakyan ni Kuya Romano paalis. Nakasalubong ko si Renz na kararating pa lang galing sa opisina. Siya muna kasi ang kasalukuyan kong itinalagang mamamalakad ng kumpanya habang abala ko sa ibang bagay. Ano nangyayari? Nagtataka niyang tanong sa akin. Nahalata niya siguro ang hindi magandang disposisyon ko. Yung mami mo na magpapaliwanag sa'yo. Nagmamadali ko sabi. Sabihan mo si Lolo Nico mo na it's code red. Huling bilin ko sa kanya. Ayoko na sana isali dito si Daddy pero nasa kamay ng mga Salazar si Rian kaya hindi ako pwedeng magpakakampante. Kami ni Kuya Romano ay may ginagamit na code. Simula nung kabataan namin, itinuturo ito sa amin ni Daddy kung sakaling malagay kami sa anumang panganib ang buhay namin, lalo na noong nauuso ang kidnap for ransom. Ni minsan na hindi ko pa nagamit iyon maliban sa ngayon at yung code red ay nangangahulugan ng ultimate danger. Kung sakaling hindi aayon sa akin ang sitwasyon ay kailangan ko na ng backup mula kay Daddy. Sir, saan tayo pupunta? Agad na tanong ni Miko nang pareho na kaming lula ng sakyang gagamitin namin. Sa bahay namin dati, na Sandra. Nagtatagas ang bagang kong sagot. Sabihan mo mga tauhan natin huwag itong hahayaang makaalis. Agad na umusad ang sinasakyan namin na magsimulang magmaneho si Miko. Lucas, harangin niyo si Sandra Salazar kapag nagtangkang lalabas ng bahay. Papunta na kami dyan. Narinig kong pagkausap ni Miko sa isa sa mga tauhan niya habang nagmamaneho. Pilit ko naman pinapakalma ang sarili upang maging matino ang pag-iisip ko. Mamaya sa harapan ni Sandra. Ayokong manakit ng babae at lalong-lalo na sa isang naging kaibigan ko pa at naging kasosyo sa negosyo. Pero kapag malaman-laman ko na may kinalaman siya kung papaanong napas sa kamay ni Luis Salazar si Rian at ang tiyahin nito ay baka hindi ko mapigilan ang sarili. Miko, kapag lumagpas na ako sa nararapat ay pigilan mo ko mamaya. Maya-maya ay wika ko. Gumamit ka ng dahas kung kinakailangan. Ayokong kamuhian ako na Rian kung sakaling may magawa kung hindi nito magugustuhan. Yes, sir. Rian, hintayin mo ko. Ilang minuto lang ay papasok na ang sinasakyan ko sa dati namin bahay ni Sandra. Parang kailan lang ay ilang taon din akong umuwi sa bahay na ito bilang parte ng kasunduan ng pagpapanggap namin ni Sandra bilang mag-asawa. At naalala ko pa yung araw na unang tumuntong si Rian dito. Marami kami mga alaala ni Rian sa bahay na ito pero hindi ko siya pwedeng ibalik dito dahil dito rin nangyari ang konfrontasyon niya at ni Lara. Dito rin nangyari ang pagtatakwil sa kanya nang noon ay inaakala niyang ama na si Luis. Maraming mga masasayang naganap sa bahay na ito at meron din mga pangyayaring ayaw ko nang balikan ni Rian. Sir, nasa loob po si Ma'am Sandra. Agad na salubong ng isa kong tauhan pagkababa ko ng sakyan. Iilan na rin sa kanila ang nakapwesto sa paligid ng bahay.
Saglit kong niluwagan ang suot na necktie dahil pakaramdam ko'y hindi ako makahinga dahil sa pinaghalong pag-aalala para kay Rian at galit sa lahat ng nasa likod ng pagkapunta niya sa kamay ni Luis Salazar. Hindi ako sigurado kung wala ba silang gagawin kay Rian dahil kadugo naman sila nito, pero alam kong hindi rin ito hahayaan na masaktan si Teresa. Jack na pilit ito ipagtatanggol ang tiyahin laban sa anumang binabalak na masama ng magkapatid ni Salazar. Kaya nangangamba ako na aanihin rin ito ang kalupitan ng mga demonyong iyon dahil doon. Mainitin din ang ulo ng babaeng minahal ko kaya hindi malabong susumbatan nito sina Luis at Leo sa nangyari sa kanyang ina. Kapag mangyari iyon ay mas malalagay sa alanganin ang kaligtasan niya. Hindi hahayaan ng demonyong katulad ni Leo na may makakaalam sa bagay na maaari niyang ikababagsak. Pinatay nila dahil doon ang ina ni Rian, kaya pinangangambahan ko kung saan pwede nga abot ang kasamaan ng magkapatid na iyon. Hindi po kayo ni Ma'am Sandra. Alam niya pong darating kayo. Isang tikong bibig na tango ang naging tugon ko sa mga ipinaalam ng tauhan ko. Nang maglakad ako papasok ng bahay ay tahimik na nagsusunod ang mga ito. Pagkapasok ko ay tumuon ang paningin ko kay Sandra na tulad nga ng sinabi sa akin ay nakaabang na sa pagdating ko. Nang mapansin ako ay agad itong tumayo at mabilis na lumapit sa akin. Nandito sa syudad sa daddy. Agad niyang sumbong nang nasa mismong harapan ko na siya. Hindi ko alam kung paano niya na lamang nagpunta ako sa Aldovino compound. Pero pagkagaling ko doon ay agad niya akong tinawagan upang makapagkita sa kanya. Walang emosyon ko siyang pinakikinggan. Alam ko na ang tungkol sa pagkikita nila na Leo pero ang gusto ko malaman ay kung anong pinag-usapan nila. Hindi mo agad ipinalam sa akin ang tungkol dyan. Malamig kong tugon. Kung hindi pa ako ngayon nagpunta dito ay hindi mo pa sasabihin. Hindi nagbabago ang kawalan na ekspresyon ko sa mukha habang hindi siya nilulubayan ng tingin. Meron kasing bumabagabagsakan sa mga ikinikilos niya. May pag-aalinlangan niyang sabi. Bahagyang tumaas ang kilay ko habang hinihintay siyang magpatuloy. Mariin kong ikinayom ang mga kamay ko upang pigilan ang sarili na yugyugin siya upang makuha ang gusto kong impormasyon. Sinabihan niya ako mga ibang bansa at doon muna manatili sa kapatid ni Mommy. Kwento niya. Sa katunayan ay nakaschedule na yung flight ko mamayang tanghali. Hindi naman niya ako sinagot nung magtanong ako. At yung sinabi kong sa asyenda muna ako mananatili, ay mariin niya akong pinagbawalan. Kailangan daw ng renovation ang buong asyenda kaya hindi ako pwede roon. Kailan mo huling nakausap ang ama mo? Tanong ko. Kaninang umaga. Pinaalala niya sa akin yung tungkol sa flight ko ngayon. Mabilis niyang sagot. Eros, hindi kaya may binabalak na gagawin sa daddy? Alam mo, hindi ko maiwasang kabahan lalo na matapos kong malaman yung mga paratang laban sa kanilang dalawa ni Tito Luis. Oh, wala na akong panahong tuklasin pa ang sagot dyan sa mga katanungan mo. Dahil sa mga oras na ito ay hawak ng Tito Luis mo, si Rian at ang tiyahin nito. Malaki ang hinala kung kasabwat din ang daddy mo dito. Nanlaki ang mga mata niyang napatitig sa akin. Oh my God! Bulalas niya at bumadaha sa mukha ang totoong gulat dahil sa narinig. Masasabi kong wala talaga siyang alam sa nangyari pero hindi ibig sabihin noon ay inosente na siya sa paningin ko. Isang Salazar si Rian, kaya wala naman sigurong gagawin si Tito Luis dito. Kababakasan ng pagkabahala ang boses niya sa kabila ng kanyang mga sinabi. At kahit hindi niya kinikilala si Rian ay alam ni Daddy na anak niya ito. Hindi sasaktan ni Daddy ang sarili niyang anak. Siguro sarili niya ang kanyang tinutukoy dahil sa part pa lang na hindi lumaki si Rian sa pangangalaga ng kanyang tunay na ama at sa sinabi niyang hindi ito kinikilala ng huli ay katumbas na rin iyon ang pananakit nito ng damdamin ng anak. Basta si Rian ang usapan ay wala akong tiwala kahit na kanino. Matigas kong pahayag. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko kay Enough, Sandra. Paasi kong putol sa tangka niyang pagtatanggol sa kanyang ama. Naririnig na ako sa paulit-ulit niyang sinasabi patungkol sa kanyang ama. Hindi ko alam kung ako ba ang kinukumbinsin niya o ang sarili niya na hanggang ngayon ay ayaw pa rin tanggapin ang klase ng amang meron siya. Tandaan mo na kapag may mangyaring masama kay Rian, ay susunugin ko ng buhay ang magaling mong ama kahit sa mismong harapan mo pa. Puno ng pagbabanta kong pahayag. Rose! Gilalas niya sambit sa pangalan ko. How could you threaten my father like that right in front of me? Hindi makapanawala ang tingin ipinukol niya sa akin. That's not a threat. I will definitely do that if something bad happens to Rian. Matigas kong tugon. Gagawin ko ang lahat para kay Rian, kahit na umabot sa puntong gagamitin ko ang kahit na sino. Makahulugan ko sinalubong ang mga titig niya.
What do you mean? Nautal niyang tanong. Kahit hindi niya sa boses ay pareho naming alam na may ideya siya sa ibig kong ipahiwatig. Dalhin niyo siya sa sakyan. Maotoridad kong utos sa mga tauhan ko. Dalawa sa mga ito ang agad na humawak sa magkabila ang braso ni Sandra. Pero ano ba? Pilit siya nagpupumiglas sa mga humawak sa kanya pero hindi. Walang emosyon ko lang siyang pinanood. Pagsisisihan ng ama mo, oras na may ginawa siyang masama kay Rian. Matigas kong pahayag. Kung totoo man iyang mga akusasyon mo, ay anong kaibahan mo sa kanya dahil sa ginawa mong ito? Galit niya sumbat sa akin. Marahas kong hinawakan ang mukha niya gamit ang isa kong kamay upang malinaw niyang makikita ang galit sa mukha ko. Ginagawa ko ito upang iligtas ang taong mahal ko. Pero ang ama mo ay pansarili lang ang dahilan ng kanyang mga pinagkagagawa. Nagtatagis ang bagang kong sagot. Kaya huwag mo ko ikukumpara sa kanya. Mariin ko munang pinisil ang mukha niya bago ito pinakawalan. Alisin niyo yan sa harapan ko bago magdilim ang paningin ko. Mariin kong utos sa mga tauhan ko. Walang nagawaan na mumuong luha sa sulok ng mga mata ni Sandra sa matindi kong galit. Hanggat hindi ko nasisigurong ligtas si Rian ay wala akong pakialam sa damdamin ng ibang tao. Dumiretso tayo sa airport. Payag ko kay Miko bago nagpatuunan lumabas sa kanya. Oras na para bisitahin ko si Leo at Luis Salazar sa mismong teritoryo ng mga ito. Luis Salazar. Matalimanting ipinukol ko dito habang pinipigilan ang sariling lalong magpumiglas mula sa pagkakatali ko. Huli kong naalala bago magkamalay ay nanlaban ako ng hinarang ng mga armadong kalalakihan ng sinasakyan namin pabalik sa bahay ni Eros. Magi ang mga kasama namin mga bantay ay pilit kami iniligtas pero mabilis din agad silang nagapi. Lahat ginawa ko pero sa huli nawalan ako ng malay nang may pumalo sa ulo ko. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit sa bahaging tinamaan pero minaliwala ko iyon nang matagpuan ng sariling nakatali sa mismong silid ko rito sa kinalakhan kong mansyon. Hindi naman sana kita itatali pero mahirap na at baka malaban ka na naman. Malamig na pahayag ng kaharap ko. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal na nakamasid sa akin habang wala akong malay. Halos hindi ko na nakikita sa mukha niya ang taong itinuring kong ama. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na hindi ko kakikitaan ng kahit na anong emosyon sa blanko niyang mukha. Maayos naman kitang pinalaki. May kalamigan niyang wika. Pero bakit kailangan mo pa magrebelde at pilit na sinisira mga plano ko? Sinusumbatan mo ko? Hindi nagpapatinag kong tanong. Bakit hindi mo tanungin yung sarili mo? Nakakatawa na iniisip mo na maayos ang ginawa mong pagpapalaki sa anak ng asawa mong hindi mo nagawang protektahan mula sa sarili mong kapatid. Nanginginig ang laman ko dahil sa matinding galit. Hindi mo ba alam kung ano binabalak gawin ng sinasabi mong asawa ko? Mariin niyang tanong sa akin. Balak niyang saraan sa publiko ang pangalang pinangangalagaan ng pamilya ko. Kaya pinatay niyo siya. Pasigaw kong sumbat sa kanya. Yung sarili mong kakulangan bilang taong magprotekta sa kanya ay buhay niya naging kapalit. Demonyo ka. Sa sobrang inis ko ay hindi ko mapigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Sana ay nanatili ka na lang na walang alam. Pabuntong hiningan niyang usal. Minsan, sa dami ng mga nalalaman natin ay mas ikapapahamak pa natin iyon kesa ikabubuti. Dahil iyon sa mga taong katulad niyo ng kapatid mong sa Leo. Mariin kong tugon. Pataman muna niya akong talitigan bago kumurba ang isang walang buhay na ngiti sa mga labi niya. Alam mo, sayang. Naiiling niyang wika. Hindi nakikita ni Leo ang pagkakapareho ninyong dalawa. Huwag mo ko ikumpara sa demonyong iyon. Pasigaw ko sabi. Kahit na anong gawin mo, ay ama mo pa rin iyon. Nanguyam niyang pahayag. Dugo niya ang kasalukuyang dumadaloy dyan sa kaugatan mo. Kaya nga nagawa mong agawin ng asawa ng sarili mong kapatid eh. Katulad lang din ang ginawa ng ama mo sa dati kong asawa na siyang ina mo. Pinagsamantalahan nila yung ina ko at hinayaan mo lang iyon. Matigas kong pagtatama. Walang pananamantalang nangyari sa pagitan namin ni Eros at hindi rin sila totoong mag-asawa ni Ate Sandra. Matatanggap ko naman sana siya kahit ay pinagbubuntis kanya noon. Baliwala niyang sabi. Pero patuloy niya akong kinukulit na sampahan ng kaso sa Leo. Ibang usapan na iyon. Kung iisipin mabuti ay ayaw naman ang ina mo sa iyo dahil anak ka ni Leo. May kirot na dulot sa puso ko ang huli niyang sinabi. Siguro kung nabubuhay pa rin ito ay hindi niya maaatim na makikita ka.
pagpapatuloy niya. Sa totoo niyan, ay lihim niya pang ang kinakausap ang kapatid niyang sa terasa na siyang mag-aalaga sa iyo pagkasilang mo. Mahigpit ako napahawak sa kinatataliang upuan habang parang pinipisil ng malalaking kamay ang puso ko. Nasaan si Tita Teresa? Bigla ay naaalarma kong tanong. Masyado akong lunood sa sarili mga iniisip at emosyon kaya saglit itong nawaglit sa isip ko. Naalala kong kasama ko ito bago ako mawala ng malay. Huwag kang mag-alala. Sila yung mag-aasikaso sa kanya. Malisyoso niyang sagot. Anong ginawa niyo kay tita? Hysterical kong tanong. Pakawalan mo ako dito. Pilit ako nagpupumiglas mula sa pagkakatali. Parang nalulunod ang puso ko sa pinaghalong pag-aalala at takot para kay Tita Teresa. Wala pa namang ginagawa si Leo. Kalmadong pahayag ni Luis sa kabila ng pagwawala ko. Nalapitan niya pa ako at magaang tinapik-tapik ang ulo ko. Pakabait ka, para hindi ka rin magaya sa kanya. Nanunuyan niyang sabi. Lalo ako nagpupumiglas mula sa pagkakatali habang pinapanood siyang naglalakad palabas ng silid ko. Luis, nasaan ang tita ko? Umiiyak ko ng sigaw. Kahit anong gawin ko ay hindi natitinag ang mahigpit na pagkakatali sa akin. Maging yung kinauupan kong bangko ay hindi ko nga may galaw. Ang tanging nangyayari ay lalong humihigpit ang tali at mahapdi na sa balat iyong nasa binti ko. Gusto kong isumpa ang sino man nagtali sa akin dahil mukhang nagmasteral ito sa gawaing ito. Kailangan ko makaalis sa kasalukuyan kong sitwasyon upang hanapin si Tita Teresa. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa kanya. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Rose! Umiiyak ko ng palahaw. Kahit imposibleng maririnig niya ako ay wala na akong pwedeng tawagin sa pagkakataong ganito. Baka sakaling hindi pinakikinggan nung nasa langit ang makasalanan tulad ko, ay may Eros pang darating upang iligtas ako. Hindi naman ako natatakot para sa sarili kong kaligtasan. Mas pinangangambahan ko ay ang kay Tita Teresa at baka hindi ko agad siya mailigtas mula kay Leo Salazar. Halos nawala na ako ng pag-asa nang muling bumukas ang pinto ang nalabasan ni Luis. Inaasahan kong ito ang bumalik upang muli akong tuyain pero nagulat ako nang makita si Kuya Ezra. Kuya Ezra? May akong usal sa pangalan nito. Tulad ng dati walang kaamor-amor ang ipinukol nitong tingin sa akin. Hindi siya nagsasalitang lumapit sa kinaroroonan ko. Kinakabahan ako nang umuklo siya sa mismong harapan ko. Pigil ko ang hininga habang hinihintay ang susunod niyang gagawin habang tinitingnan niya iyong pagkakatali ko sa paa. Pakakawalan kita pero kailangan mong umalis agad. Wika niya bago ko tiningnan sa mga mata. Ito ang unang pagkakataon na kinakausap niya ako ng ganito. Noon ay hindi naman niya ako kinikibo at minsan nga noong bata pa ako ay inaakala ko na hindi siya marunong magsalita. At huwag ka nang babalik. Mariin niyang dagdag. Ayaw mo ba sa akin dito? Nanginginig ang boses kong tanong. Dahil ba sa bunga ko ng pananamantala? Nalayo sa Salazar sa ina natin? Mahina akong dugtong. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay niya sa akin bago ko naramdaman ang kamay niyang pinahiran ang luha ko. Mas ikabubuti mo ang malayo sa pamilyang ito. Panas niyang wika. Mukha namang maalagaan ka ni Eros, kaya mas magandang doon ka na lang sa kanya o sa kahit saan mo gusto basta malayo mula rito. May nakita ko matinding kalungkutan sa mga mata niya bago siya nag-iwas ng tingin. Huwag mo kaming alalahanin dito. Malalaki na kami mga nakatatanda mong kapatid. Patuloy niyang pahayag bago ko naramdaman ang pagkaputol ng tali ko sa paa. Magiging okay din ang lahat. Hindi yun ang nakikita ko sa kanyang mga mata nang muli siyang tumingala sa akin. Pasensya ka na. Ito lang ang magagawa ni Kuya. Lalong namalisbi sa mga luha ko dahil sa ngiti ibinigay niya sa akin. Alam kong matatag ka. Pagpapatuloy niya. Kaya mo tumayong mag-isa. Kalimutan mo na kami. Bakit parang namamaalam siya? Ilang sandali pa'y pinutol na rin niya iyong pagkakatali ng kamay at katawan ko. Nang tuluyan ako makawala ay agad ko itinapon ang sarili sa mga braso niya. Kuya Ezra. Unang pagkakataon na nayakap ko siya. Nang maramdaman ko marahan niyang pagtapik sa balikat ko ay parang hinugot ang puso ko mula sa aking dibdib. Sobrang sakit na hindi ko maintindihan kung bakit. Dapat ay masaya ako dahil mukha namang walang galit sa akin si Kuya. Ramdam kong mahal niya ako pero bakit patuloy na sumasakit ang puso ko? Sorry. Mahina niyang anas.
Wala akong nagawa noon para kay Mama. Lalong humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. May pakiramdam ako na kapag luluwagan ko ang kapit ay bigla siyang maglalaho. Kaya ngayon ay gagawin kong alam kong ikabubuti mo. Mahina niyang dugtong. Umalis ka na mula rito. Luhaan ako napahiwalay mula sa kanya. Muli na naman bumalik ang malamig niyang disposisyon at balik sa dati ang blanko niyang ekspresyon. Hindi ko pa rin magawang kumilos habang pinapanood ang pagtayo niya at paglalakad patungo sa pintuan. Hindi niya ako tanapunan ulit ng tingin hanggang sa tuluyan siyang makalabas ng silid, habang naiwan akong nakasalampak sa sahig at wasak yung puso. Sino ba mag-aakalang hindi pala paulit-ulit na mawawasak ang puso ko dahil sa love life? Mas masakit palang paraan kung paano makaramdam ng kabiguan. Yung sakit na sagad hanggang buto. Hindi na ako magtataka kung bigla na lang ay tutubuan ako ng sakit sa puso dahil sobrang paghihirap ang dinanas dito. Akala ko ligtas na ako sa heartbreak dahil mas pinili ko maging kabit. Pero pamilya ko pala nagbibigay noon sa akin. Paulit-ulit na lang akong binubuo ni Eros. Karma ko na kaya ito? Matapos ang ilang sandali na pagkontrol sa emosyon ko'y nagpasya na akong tumayo. Hindi para sundin ang sinabi ni Kuya Ezra na lumayo, kundi ay para hanapin si Tita Teresa. Hindi ako aalis hanggat hindi ko ito maisasama. Bagyang nanginig ang mga binti ko pero napagtagumpayan ko pa rin makalabas ng silid. Nakaramdam muna ako sa paligid bago pinasyang bumaba. Sa laki nitong bahay na kinalakhan ko ay hindi ko alam kung saan ako unang maghahanap. Kung iisa-isahin ko bawat silid ay tsak, matatagalan ako. May makakapansin na sa pagkawala ko pero hindi ko pa rin matatapos ang paghahanap kaya mas maigi siguro kung may mapagtanungan ako kahit isa sa mga katulong. Narating ko ang hagdan ng walang aberyang nangyari. Nasa baba din ng home office ni Luis at kung meron man itong tinatago ay kalimitan nandoon sa silid na iyon. Lihim kong hiniling na sana'y nandoon nga si Tita Teresa. Abot-abot din ang dasal ko na sana'y ligtas ito. Kung meron na namang mawawala sa akin dahil sa sarili kong ama at tiyuhin, hindi ko na alam kung matatanggap ko pa ba. Nakaramdam na ako ng panlalamig ng buong katawan. Agad akong nagbalik sa kasalukuyan at mabilis na napatigil sa pagbaba ng hagdan nang may marinig na nag-uusap. Dahan-dahan ko sinilip kung sino ang mga ito at mabilis na napauklo ng matanaw ang ilang mga armadong kalalakihan sa sala namin. Hindi ako mahahalata mula sa pwesto nila dahil paikot iyong hagdanan namin at medyo nasa bahagi sila ng sala na hindi nakaharap sa direksyon ng hagdan. Dahan-dahan akong bumalik sa pinanggalingan ko habang wala pang nakakapansin sa akin. Ingat na ingat akong makalikaan ng kahit na anong ingay na maaaring makaalerto sa mga ito. Mabuti na lang at nakatuon ang buong atensyon ng mga ito kay Luis Salazar na nagsasalita. Lahat ng gusto magpumilit na dumaan sa mga kalsadang papasok ng asyenda ay barilin nyo. Walang gatol na utos nito. Walang pwedeng maglabas-masok ng asyenda kundi mga Salazar lang. Parang tinambol ng malakas ang puso ko dahil sa narinig. Malinaw na pinabantayan niya ang bawat papasok at palabas na mga daanan ng asyenda. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng asyenda pero hindi ako sigurado kung saan nakaabang ang mga pinababantay niya. Kaya tsak na may hirapan pa rin kami ni Tita kung sakaling magkaroon kami ng pagkakataong makatakas. Pero mas maigi na iyong mahirapang makatakas kaysa manatili kami sa impyernong ito. Nandoon na po mga tauhan natin, sir. At alam na nila mga dapat nilang gawin. Alertong sagot ng isa sa mga kausap ni Luis. Sir, paano po yung utos ni Sir Leo tungkol doon sa babaeng kasama ni Ma'am Rian? Tanong naman ng isa. Agad nitong nakuhang interes ko. Sigurado akong si Tita Teresa ang tinutukoy nito. Wala akong pakaalam sa isang iyon. Malamig na sagot ni Luis. Kung gusto itong paghukayin nila yun ang sarili libingan gamit ang mga kamay, ay bahala na kayo doon. Umahon sa puso ko matinding galit dahil sa narinig. Iba pa rin talaga kapag personal na marinig kung gaano kademonyo ang isang Luis Salazar. Parang nanginginig ang laman ko dahil sa nararamdamang puot. Muling bumalik sa isip ko ang pasa ni Maura sa muka at ang mga naikwento nitong pananakit ni Luis. Sa sobrang pagkakalunod ko noon sa galit para kay Maura ay hindi ko malang napansin ang mga pinagdaanan nito sa kamay ni Luis. Parang gusto kong matawa sa akin sarili dahil minsan akong nabulagan at itinuring si Luis na isang mabuting tao sa kabila ng mga pagkukulang nito bilang ama.
Ang totoo pala ay walang ni katiting na kabutihan sa maitim na budihin nito. Hindi nagtagal ay tuluyan na ako nakarating sa pinakatuktok ng hagdan nang wala pa rin nakapansin sa akin. Ngayong hindi na ako pwedeng dumaan dito dahil nasa baba sila ay mas maiging gagamitin ko yung fire exit na nasa ikatlong palapag ng mansyon. Ang laki ng kasalanan ng babaeng iyon kaya ihatid nyo na iyon kay Leo. Saglit ako napatigil sa akmang paghakbang nang marinig ang muling sinabi ni Luis. Ang kapal na mukha niya magsalita ng ganoon gayong kulang pang kabayaran ang buong asyenda sa kasalanan niya sa kapatid ni Tita Teresa na siyang ina ko rin. Nang wala nang marinig na nagsasalita sa babae, nagmamadali na akong umakyat patungo sa ikatlong palapag. Halos takbuhin ko ang hagdanan paakyat pero mabilis din agad akong napahinto nang muntik ko nang mabangga ang taong biglang sumulpot at akmang pababa rin. Atalaya, nalalamig kong usal sa pangalan ng kaharap. Pumasada sa akin ang malamig niyang tingin mula ulo hanggang paa. Sinong nagpakawala sa'yo? Matara niyang tanong. Sa aming magkakapatid ay siya ang pinakapaboritong anak ni Luis. Noon ay hindi ko alam kung kanino siya nagmana sa kalupitang taglay pero ngayon ay malinaw na sa akin ang sagot. Siya ay yung babaeng version ni Luis Salazar. Lalagpasan ko na lang sana siya pero maagap niya akong pinigilan sa braso. Saan ka pupunta? Nandidilat niyang tanong. Utos ni Papa na manatili ka sa silid mo. Mariin niyang dugtong. May kahigpitan ng pagkakahawak niya sa akin pero alam kong kaya kong kumawala mula rito kung gugustuhin ko. Bitawan mo ako, Atalaya. May kariinan kong utos sa kanya. Ilang taon lang ang tanda niya sa akin pero mas matangkad ako sa kanya kaya wala siyang kalaban-laban kung gagamitan ko siya ng kaalaman ko sa judo. Bumalik ka sa silid mo. Hindi tumitinag niyang utos sa akin. Magagalit si Papa pag malaman niyang nakawala ka mula sa pagkakatali. At Jack, mananagot ang sino man tumulong sa'yo. Sabi ko bitawan mo ko. May kariinan kong ulit. Dumaan sa mukha niya ang pagdadalawang isip bago tumiim ang anyo niya at lalong hinigpitan ang kapit sa braso ko. Nasisiguro ko magkakapasa ako sa bahaging iyon. Sabi ko rin ay bumalik ka sa kwarto mo. Hindi nagpapatalo niyang buwelta. Paano kung ayoko? Nanunuya akong tanong sa kanya. Isusumbong kita kay Papa. Babala niya sa akin. Marahas kong iwinakli ang pagkakahawak niya. Sabay tulak sa kanya upang hindi niya maituloy ang akmang pagtawag sa kanyang ama. Hindi ko nakontrol ang lakas ng pagkakatulak ko sa kanya at nagulat ako nang gumulong siya pababa ng hagdan. Sindak ako napatingin sa katawan niya nang hindi ito gumalaw matapos mahulog sa hagdan. Ate! Nagmamadali akong bumaba upang madaluhan siya. Oh my God! Hindi ko sinasadya. Nanginginig kong bulalas. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan ng walang malay niyang katawan dahil natatakot ako na baka may mga bali siya at lalo mapapasama pag nagalaw ko. Maliban sa dumudugo niyang sugat sa noo ay wala naman akong ibang nakikitang ibang pinsala na natamo niya. Mukhang nawalan lang talaga siya ng malay nang tumama ang noon niya sa kanto ng pinakahuling baitang ng hagdan. Gusto kong tumawag ng tulong pero ayoko namang mahuli ako ni Leo. Nagtatalo ang isipan ko nang may marinig ako mga hakbang na paparating. Agad akong naalerto at hindi na ako nag-isip pa at mabilis na iniwanan sa Atalaya na walang malay. Itinuloy ko ang naunang balak na pag-akyat sa ikatlong palapag. Nanginginig ang mga kamay ko nang tuluyan ako makarating sa pakay na pintuan patungong fire exit. Hindi ko maiwasang mag-alala para sa kalagayan ni Atalaya, pero mas nag-aalala naman ako para kay Tita Teresa. Siguro naman ay tutulungan si ate nung nagmamay-ari ng narinig kong mga yabag. Sana lang talaga ay hindi malala ang pagkakahulog nito dahil tsak na habang buhay ko yung dadalhin dito sa konsensya ko. Hindi naman ganoon kataas yung hinulugan niyang hagdan pero hindi pa rin ako mapalagay. Nang muling sumagi sa isip ko si Tita Teresa ay agad kong hinamig ang sarili. Hindi ako pwedeng mawala sa focus gayong mas nanganganib ang buhay nito. Siguro ay buko lang ang aabutin ni Atalaya at tsak na madadagdagan ng galit nito sa akin pero magiging okay naman ito. Hindi katulad ni Tita Teresa na hanggat nandito siya sa asyenda at hawak ni Leo Salazar ay buhay niya ang nanganganib. Kailangan ko masundan ang mga inutusan ni Luis dahil tsak ay kasama ng mga ito si Tita Teresa. Buo ang loob sa kabila ng nararamdamang malakas na pagkabog ng dibdib na tinalunton ko ang makitad na hagdanan na nagsisilbing daanan palabas ng bahay.
Diretso ito sa lukurang bahagi ng mansyon kung saan ay kinakailangan ko pang maglakad ng ilan di pa patungong garahe na kinaroroonan ng mga sasakyan. Tsak na doon ang tungo ng mga tauhang inutusan ni Leo. Patago-tago ako sa mayabong na mga halaman upang walang makapansin sa presensya ko, lalo na at namamataan ko ang ilang mga kasamahan ng mga kausap na Leo sa loob ng nagpapakalat-kalat sa lugar. Hindi karaniwan na ganito karami ang mga tauhan ni Leo kung wala itong pinaghahandaan. Lihim kong pinagdarasal na sana'y hindi sa Eros ang inaasahan nitong darating, kaya inipon nito ang mga tauhan dito sa mismong bahay niya. Palingalinga ako sa paligid habang hinihintay na lumabas iyong maghahatid kay Tita Teresa, papunta kay Leo. Nakarinig ako ng komosyon mula sa direksyon ng bukana ng mansyon, kaya mas ikinubli ko ang sarili. Nang silipin ko kung ano ito ay natanaw ko si Kuya Lemar, habang buhat-buhat ang walang malay na si Ate Leia. Nanlaki ang mga mata na sinundan ko ito ng tingin. Kasama nito si Luis na kakikitaan ng pagkataranta dahil sa kalagayan ng paboritong anak. Isinakay nila si ate sa isa sa mga sasakyang nandoon at matapos lumulan doon ni Leo ay humarurot paalis ang sasakyan. Mukhang dadalhin nila si Ate Leia sa ospital. Kahit papaano ay nakahinga naman ako ng maluwag. Ayoko maging kriminal katulad ng sarili kong ama. Ilang sandali pa ay may mga grupo ng mga kalalakihang lumabas ng bahay habang may buhat-buhat na babaeng nagpupumiglas at may nakasaklob na sako sa ulo. Kahit hindi malinaw ang pagkakakilanlan ng babae ay natitiyak kong si Tita Teresa ito. Tsak na dadalihin na nila si Tita kay Leo.